Noong 2008, isang binatang nagngangalang Jiro ang malungkot na tumitingin-tingin sa isang tindahan ng regalo. Dahil palagi niyang ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan ng mag-isa. Bumili siya ng regalo para sa sarili at nagsimulang alalahanin ang sandaling siya ay naging maligayang kaarawan. Isang himala ang nangyari sa mall na ito sa kanyang pinakahuling kaarawan. Isang taon na ang nakalipas habang naglalakad-lakad siya sa mall. Napansin ni Jiro ang isang magandang babae na nakangiti sa kanya habang nakasuot ng kakaibang costume. Hindi makapaniwala si Jiro nang makita niyang ninanakawan ng babae ang tindahan. At mabilis na nagsuot ng bagong damit nang hindi namamalayan ng may-ari ng tindahan. Lumapit ang babae kay Jiro ngunit hindi nagsalita. Tinitigan lamang siya na parang matagal na silang magkakilala. Kahit matapos nilang lumabas sa mall, patuloy pa rin sa pagsunod ang babae at na-distract si Jiro. Pinatunayan niyang isa siyang simple ng aksidenteng mabangga ng lalaki ang isang poste. Para ipagdiwang ang kanyang kaarawan, dinala niya ang mini-girlfriend na binili niya sa isang restaurant. Para sa sarili niya sana ito, pero dumating bigla ang life-size na bersyon ng babae at nakisalo kahit hindi inanyayahan. Habang unti-unting nakakaramdam si Jiro ng matinding kaba, nagsimula na ang babae sa pag-order ng halos lahat ng pagkain sa menu. Habang napapansin ni Jiro na unti-unti nang nauubos ang laman ng kanyang wallet bawat minuto. Pagdating ng lahat ng pagkain, mas lalo pang naging kakaiba ang mga pangyayari. Kinain ng babae ang mga pagkain na parang galing siya sa ibang planeta. Naisip ni Jiro kung ilang pinggan ang kailangan niyang hugasan para mabayaran ang lahat ng iyon. Halos atakihin siya sa puso nang makita ang bill. Pero sinabi ng babae na maghintay lang siya sa labas at siya na raw ang bahala. Laking gulat ni Jiro nang makita niyang lumabas ang babae sa restaurant nang hindi nagbabayad. Dahil sinundan sila ng manager ng restaurant. Napilitan siyang maging kriminal na rin. Nang tuluyan na nilang matakasan ang mga salarin, bigla na lamang sinabi ng babae sa lalaki na ipikit ang kanyang mga mata at huwag bubuksan hanggat hindi siya umaalis. Pagkatapos sabihin kay Jiro na siya ay tunay na nagmula sa hinaharap, mabilis na tumakbo ang babae patawid ng kalsada. Gayunman, hindi napigilan ng lalaki ang mapaluha sa lungkot nang muli niyang imulat ang mga mata. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, isang kidlat ang biglang tumama sa gitna ng mataong kalsada. Nagresulta ito sa maraming aksidente sa daan dahil sa takot at gulat ng mga tao. Kalaunan, unti-unting nawala ang nakakasilaw na enerhiya. Ipinakita nito ang isang babae na kahawig ng dating kasintahan ni Jiro mula isang taon na ang nakalipas. Ang babaeng ito ay mas mukhang robot kumpara sa naunang babae habang siya ay nag-uusisa. Sa isang madilim na eskinita, ilang mga gangster ang nagbibilang ng kanilang mga nakulimbat. Pagkakita nila sa papalapit na babae, agad nila itong pinaligiran na parang mga ngaso. Ngunit nang makita nila ang tila baliw na mga mata ng babae, naramdaman nilang may kakaiba. Sa matinding lakas, hinablot ng babae ang pinuno at itinapon ito. Habang ang isa pa nitong kasama ay ibinangga sa pader. Iniisip ng ikatlong lalaki na isa siyang propesyonal na boksingero, kaya sinubukan niyang lumaban. Ngunit agad siyang nawalan ng malay sa isang suntok lamang. Walang pakialam ang babae sa trapiko habang patungo siya sa mall. Pinatumba niya ang mga tagapamahala na sumubok siyang pigilan upang makakuha ng damit mula sa tindahan. Samantala, si Jiro ay ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan sa parehong kainan tulad ng nakaraang taon. At labis siyang nagulat nang muling humarap sa kanya ang babae. Ngunit may kakaiba siyang napansin dito. Nang umiling ang babae at nagsimulang kumanta sa parang robotic na paraan. Lalong lumala ang sitwasyon nang linagay ng babae ang ulo ng lalaki sa birthday cake at sabay sabog ng champagne sa kanyang mukha. Isang kriminal ang bigla na lang nagpaputok ng machine gun sa karamihan bago pa man makarecover ang lalaki na nagdulot ng kaguluhan. Habang nagawa ng babae na protektahan si Jiro mula sa mga bala, nagsitakbuhan naman ang iba para magtago. Nagsimulang mamaril at magbanta ang lalaki na sisilaban niya ang buong lugar. Ngunit biglang tumakbo ang babae papunta sa lalaki na parang kidlat at binugbog ito gamit ang bote. Pinainom niya ng gasolina ang kriminal at tinapon ang baril nito. Bago siya ihagis ng babae sa direksyon ng bintana, dahilan para ito'y lumipad palabas at bumagsak. Gulat na gulat si Jiro sa nangyari pero nailigtas ng babae ang lahat ng naroon. Nahulog ang sigarilyo sa kandungan ng salarin habang patuloy itong sumusuka ng gasolina mula sa kanyang bibig.
Pagkaalis ng dalawa sa kainan, bigla na lamang sumabog sa hangin ang lalaki. Pagdating nila sa apartment ni Jiro, agad siyang nagsimulang mag-ayos ng kwarto. Pinagtatanggal ang mga poster ng babaeng nakabikini at tinatago ang mga tissue niya. Pinatay ang ilaw at bago pa man siya makatapos sa paglilinis, nagpalabas ng hologram ng tila mas matandang bersyon ng pangunahing tauhan. Ang babae ay isa palang cyborg. At ginawa siya ng matandang bersyon ni Jiro para iligtas siya mula sa pamamaril na naganap. Binalaan si Jiro ng matandang lalaki na may paparating na malagim na sakuna. At maaaring sa hinaharap, maliligtas rin siya ng kanyang robot na kasama. Labis ang pagkagulat ni Jiro nang malaman ang pinagmulan ng babae at gusto pa sana niyang mag-ehersisyo kasama ito bago matulog pero ang nangyari lang ay nawalan siya ng malay. Di nagtagal, napansin ng babae ang tila alagang butiki ni Jiro na gumagapang sa likuran niya. Kaya sinundan niya ito na parang mandaragit. Nagpa siya ang cyborg na ipagluto ng almusal si Jiro kinabukasan pero agad niyang nalaman na ang paborito niyang alaga ang ginamit sa pagkain kaya nawalan siya agad ng gana. Nang malaman ng robot na babae na mahuhuli ang lalaki, nagpa siya siyang sundan ito sa klase. Hinablot niya si Jiro sa balikat at agad na tumakbo ng sobrang bilis. Parang bumagal ang lahat ng tao dahil sa napakabilis ng galaw ng cyborg. At nakarating sila ni Jiro sa tamang oras para sa attendance. Namangha ang lalaki sa dami ng nakakain ng cyborg sa oras ng tanghalian. Habang unti-unting numinipis ang laman ng kanyang pitaka. Mukhang hindi rin tinatablan ng pambobola ng ibang lalaki ang cyborg na babae. Dahil basta na lang niyang itinataboy ang mga kaibigan ni Jiro na parang basurang mapanghimasok. Nahihirapan siyang magpanggap ng ipakilala ni Jiro ang cyborg sa lahat ng kanyang kaibigan kinagabihan. Bilang isang normal na babae, dahil matapos lang ang isang baso ng alak, nagsimula na siyang magpakita ng kakaibang asal. Agad na sumugod si Jiro, pero hirap siyang itago ang mga pag-andar ng robot na nagka-glitch. Umiikot ang ulo ng babae na parang nasa isang horror movie, ano nang nangyayari? Dahil dito, napilitan silang umalis kagad. Iniwan ni Jiro ang lahat ng kanyang kaibigan dahil hindi nila maunawaan ang mga nasaksihan nila. Kinabukasan, isinama ni Jiro ang cyborg sa trabaho habang nagnakaw naman ito ng pagkain mula sa isang batang babae. Hindi nila alam na may malaking sakuna ng paparating. Habang paparating ang isang truck patungo sa isang batang lalaki, abala sa cellphone ang driver. Pero sa bilis ng kilos ng cyborg, nailigtas niya ang bata sa tamang oras. Pagkatapos ay bumalik siya sa restaurant na parang walang nangyari. Habang nagpapaayos ng damit si Jiro para sa babae, unti-unti na siyang nahuhulog sa cyborg sa buong panahong magkasama sila. Unti-unti na ring nagiging parang tunay na tao ang cyborg na parang totoong kasintahan. At ang lalaki ay nag-umpisang umasta ng kalokohan at gumawa ng hindi kaaya-ayang bagay sa kanya. Pero agad siyang nakatanggap ng nararapat sinampal siya. Pero may mga benepisyo rin sa pagkakaroon ng isang malakas na robot na nobya, tulad ng pag-abot sa isang dolyar na nasa ilalim ng dambuhalang bus, o ang paggamit sa kanya bilang isang buhay na projector habang nag-aaral para sa mga pagsusulit. Pinatulog ni Jiro ang babae sa kanyang kama at nagsimulang alagaan siya. Gayunpaman, hindi alam ng lalaki na sobrang abala ang babae tuwing gabi. Hindi maiwasan ni Jiro na magtaka kung bakit madalas bumalik ang cyborg na may dumi sa mukha. Di nagtagal, nalaman niyang totoong inililigtas ng babae ang mga tao mula sa mga sakuna, kabilang na hindi siya ang may kasalanan sa ganap na pagkasunog ng gusali kagabi. Iminungkahi ng babae na isama si Jiro pabalik sa kanyang bayan habang naghahanda ng pananghalian. Dahil palaging sinasabi ng mas matandang sarili ng lalaki na pinagsisisihan niyang hindi siya nakabalik sa kanyang bayan bago siya pumanaw. Napaiyak ang bida dahil dito. Halos wala nang natira matapos sirain ng mga lindol ang bayan noong siya ay bata pa. Pinakalma siya ng babae at sinabing maibabalik niya ito. Dahil may kakayahan siyang maglakbay sa oras kasama ang taong hawak niya. Nagpa siya silang pumunta agad. At nagulat ang lalaki nang makitang ganoon pa rin ang mga gusali gaya ng natatandaan niya. Mabilis silang naglakad sa mga kalsada, kung saan abala ang lahat sa kasiyahan ng pista. Habang nagsimulang makakita ang lalaki ng mga pamilyar na mukha sa paligid. Sa wakas ay nakita ni Jiro ang kanyang sarili noong bata pa siya. At sinamahan nila ang batang Jiro pauwi, kung saan nandoon din ang kanyang ina. Pumunta sila sa lihim na lugar kung saan niya itinago ang kanyang mga alaala noong bata pa siya.
At natagpuan niya roon ang isang mabait na liham para sa kanyang hinaharap na sarili, pati na rin ang larawan ng kanyang pamilya. Tuwang-tuwa ang lalaki sa mga alaalang na ibalik nila. At taos-pusong nagpasalamat sa babae. Bumalik sila sa kasalukuyang panahon. At ang mga naging bunga ng paglalakbay sa oras ay naglagay kay Jiro sa li. Habang minamasdan ang babae mula sa malayo, nagsimula siyang magduda kung may tunay na pagmamahal ba ang cyborg para sa kanya. O kung ang lahat ng ito ay guni-guni lamang sa kanyang isipan. Habang nagpapagaling mula sa kama ng ospital kinabukasan, nalaman ni Jiro sa balita na may isang kriminal na may hawak ng mga bihag sa loob ng isang paaralan, kaya't pinalibutan ito ng mga pulis. Ang guro at lahat ng kanyang estudyante ay tinatakot ng lalaki na papatayin. Ngunit kakaunti lamang ang magawa ng mga otoridad upang pigilan ang krimen. Biglang may isang babae na umakyat ng hagdan at sumugod sa gusali. At sa isang iglap, itinapon niya ang lalaki palabas ng bintana at bumagsak ito sa lupa. Nahuli ng mga pulis ang kriminal. Nang malaman ni Jiro na ang kanyang kasintahan ay isa ring superhero, naiyak siya sa tuwa. Habang sinusubukang halikan ang babae, lalo pang nahulog ang loob niya sa cyborg. Ngunit nadismaya siya dahil wala man lang naging damdamin ang babae sa kanilang yakap. Tinanggihan ni Jiro ang paanyaya ng babae na subukang muli agad. Dahil nasaktan siya sa hindi pagbabalik ng kanyang pagmamahal ng robot. Kinagabihan, humingi ng tawad si Jiro sa cyborg habang ito ay naka-off. Dahil ang tanging gusto lamang niya ay marinig mula sa kanya na mahal din siya nito, kahit na maaaring hindi iyon mangyari. Sinubukan ng lalaki na magsimula ng relasyon sa ibang babae upang magselos ang robot at magising ang kanyang damdamin. Ngunit sa halip, ang naranasan lang niya ay isang matinding pagkabagot at kalungkutan. Lalong lumala ang sitwasyon nang may isang lalaking nakatitig sa cyborg mismo sa harap ni Jiro. Habang hinihikayat siyang sumayaw, bigla na lamang niyang naagaw ang atensyon ng lahat sa pamamagitan ng pagsayaw ng robot. Nang makita ito ni Jiro ay umalis siya agad dahil sa selos. Itinapon ng cyborg ang lalaki sa sahig na parang paikot na laruan at agad niya itong sinundan palabas. Sa huli, sinundan ng robot na babae si Jiro papunta sa parke matapos siyang maabutan. Sa halip na halikan siya, sinampal ng babae ang lalaki. Dahil dito, hinablot siya ng cyborg at inihagis paitaas. Na naging sanhi upang bumangga siya sa fountain. Sumigaw si Jiro sa cyborg dahil sa galit. Inaakusahan siyang palaging kumikilos laban sa kagustuhan niya. Sa huli, dumating sila sa mismong lugar kung saan siya unang nagpaalam. At si Jiro, na ayaw na siyang makita muli, ay sumigaw at sinabing ipikit niya ang kanyang mga mata. Sa matinding galit, mabilis na umalis ang lalaki, iniwang mag-isa ang babae. Ipinagpatuloy ni Jiro ang kanyang normal na buhay matapos mahiwalay sa kaibigan. Gayunpaman, hindi niya maalis sa isipan ang naging epekto ng pagkawala ng babae. Kahit nagsimula na siyang labis na magtampo at mangulila sa kanya, nauunawaan niyang ito marahil ang mas mabuti. Patuloy pa ring binabantayan ng babae si Jiro sa kabila ng kanyang mga sinabi, binigyan siya ng alagang hayop. Nagdikit ng mga paalala sa billboard sa labas ng bintana niya, at sinigurong hindi siya gaanong malungkot. Talagang naapektuhan ang lalaki sa malasakit ng babae, ngunit bago pa siya makakilos. Isang malakas na lindol ang yumanig sa paligid at nagsimulang gumalaw ang buong gusali. Nanonood si Jiro sa takot habang unti-unting bumabagsak ang bawat gusali sa labas ng kanyang bintana. Mabilis ding nagsimulang gumuho ang tirahan ni Jiro habang bumibigay ang mga pader sa matinding presyon. Na naging dahilan upang magkapira-piraso ang sahig. Sa kabutihang palad, nasalo siya ng robot na babae sa huling segundo at siya'y tinakpan. Habang tuluyang gumuho ang buong gusali dahil sa mga bumagsak na debris. Ibinigay ni Jiro ang isang maalab na yakap sa babae habang nagpapahayag ng pagsisisi sa kanyang mga naunang sinabi. Gayunpaman, wasak na ang lungsod na nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang banta. Nagpapanikang tumatakas ang mga tao sa lansangan habang bumabagsak ang mga gusali sa kanilang ulunan. Na nagdudulot ng matinding kaguluhan sa paligid. Yumakap ang robot na babae sa kanyang nobyo at buong tapang na sinubukang iligtas ang kanyang buhay. Ginamit niya ang kanyang katawan para harangin ang mga bato, kaya't naprotektahan niya ito mula sa mga bumabagsak na debris. Biglang may humarurot na malaking sasakyan patungo sa kanila. Kaya't nasalpok ang babae sa mga gusali at naihagis ang lalaki palayo. Takot na baka patay na ang kanyang kasintahan, napatitig si Jiro sa sasakyan na may pagkagulat.
Ngunit lumabas ang babae mula sa banggaan na halos walang pinsala, patunay na siya ay nakaligtas. Muling niyakap ng lalaki ang babae sa tuwa. Gayunpaman, habang pinagmamasdan ng babae ang gumuguho pang mga gusali sa likuran nila, napagtanto niyang may mali. Itinulak ng babae si Jiro matapos mapagtantong wala na silang sapat na oras para makaligtas ng magkasama. At inialay ang sarili upang maipit ng buong estruktura habang nahulog si Jiro at isang sasakyan. Muling umuga ang lupa habang may isang malaking siwang sa lupa bago pa man makapagluksa si Jiro para sa babae. Nahulog ang lalaki habang pilit na kumakapit sa kanyang buhay. Sa kabila ng pagbagsak ng mga gusali, hindi namatay ang cyborg na babae. Pagkagising niya, agad niyang napansin na nahihirapan ang kanyang minamahal. Ginamit niya ang kanyang napakalakas na katawan upang itulak ang mga bato dahil wala na siyang ibang pagpipilian. At unti-unting gumapang papunta kay Jiro habang pinuputol ang koneksyon ng kanyang ibabang katawan. Nakapagbitin ang babae kay Jiro bago ito tuluyang mahulog sa bangin. At nayahon siya palayo sa panganib, ngunit nabigla si Jiro nang makita ang tindi ng pinsala sa kanyang kaibigan. Pinakiusapan siyang tumakas ng cyborg, ngunit tumangging iwan siya ni Jiro muli. Habang ibinabahagi niya ito sa kanyang kaibigan, nagniningning sa tuwa ang dalaga. Dahil sa wakas ay naunawaan na niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ngunit nang muling yumanig ang lupa, napilitan siyang itulak palayo ang kanyang kasintahan. Habang sumisigaw si Jiro ng kanyang pangalan sa gitna ng pagguho ng buong gusali patungo sa cyborg. Pagkalipas ng lindol, nagsimulang maghanap si Jiro sa lahat ng dako. Hanggang sa makita niya ang kamay ng babae matapos madapa sa isang tumpok ng guho. Habang umiiyak ang lalaki sa ilalim ng ulan, nagawang iligtas ni Jiro ang cyborg at niyakap ito. Kahit anong pakiusap ang gawin ng lalaki na magising siya, hindi na siya muling nagkamalay matapos isakripisyo ang kanyang buhay. Kahit na si Jiro ay may edad na, 61 na, unti-unting lumilinaw na siya ay. Matagal nang nagsaliksik at sa wakas, naibalik nila sa buhay ang cyborg at naibalik ang kanyang alaala. Nang sa wakas ay magkaroon sila ng oras na magkasama, inamin ng babae ang kanyang pag-ibig kay Jiro, na naging dahilan ng muling pagngiti ng matandang lalaki. Kasama ng iba't ibang mga prototype, ipinagdiwang nila ang kaarawan ng lalaki. At tulad ng dati, pinisil muli ng babae ang ulo ng lalaki pababa sa cake. Nang pumanaw na si Jiro, magkahawak kamay ang magkasintahan habang nakatingin sa paglubog ng araw. Pagkalipas ng maraming taon, may isang babaeng estudyante na nagsabi sa kaibigan niya na natuklasan niya. May isang robot sa museo na kamukhang-kamukha ng babae. Pagpasok nila sa silid, napansin nilang may estatwa ni Jiro sa tabi ng robot na babae na ginawa niya. At namangha ang estudyante sa pagkakahawig nila. Sa isang subasta, ibinebenta ang lahat ng cyborg na kailan may nagawa. At sa pamamagitan ng paglalampas sa lahat ng ibang tumataya, nakuha ng babae ang robot. Nagsimula na siyang makaramdam ng mga alaala ng cyborg. At nadala siya sa mga alaala ni Jiro tungkol sa robot. Dahil dito, nagpasya siyang bumalik sa nakaraan. Bago pa man magkita ang lalaki at ang cyborg na babae. Upang maranasan mismo ang mga sandaling iyon kasama si Jiro. Nang makita ng babae si Jiro, agad siyang umibig sa kanya. Ngunit alam niyang kailangan na rin niyang umalis sa lalong madaling panahon. Kaya hindi niya naipahayag ang tunay niyang nararamdaman para sa lalaki. Upang hindi makita ni Jiro ang sakit na nararamdaman niya. Sinabihan niya itong ipikit ang mga mata. At habang muli siyang naglalakbay sa panahon, tumakbo ang babae habang lumuluha. Pagbalik sa kasalukuyan, patuloy pa ring hinahanap ni Jiro ang cyborg. At sa wakas, habang yakap-yakap niya ang robot na babae, siya'y napaiyak. Hindi niya alam na nagpa siya ang totoong babae na bumalik sa kanyang buhay. Nagulat si Jiro nang makita ang babae. Sa katunayan, hindi na siya nagbabalak pang bumalik sa nakaraan. At pinili na niyang gugulin ang nalalabi niyang buhay sa taong kanyang minamahal.